Nako, Thursday, hindi na ako nagganito kasi baka ma-stress pa ako ng lumabas low at borderline ng Thursday. Ayoko siyang dalhin sa exam ng Friday. So, sabi ko okay na ako dyan. Tatlong magkakasunod. Very high, tsaka very high. Hello guys! Ako nga pala si Luigi. Isa po akong nurse sa Philippines at ngayon, nurse na po dito sa Amerika. Registered nurse na po dito sa Amerika. Ginawa ko lang rin tong vlog na to dahil gusto ko lang rin mas ma-share at makatulong rin sa mga aspiring USRN na mga kababayan nating nurse rin dyan. Ang mga kapwa ko nurse, mga kapatid kong nurse dyan sa Pilipinas. Or kahit nandito rin sa mga ibang nandito rin sa Amerika at sa iba pang bansa. So gusto ko lang i-share ang aking experience sa paghahanda at pag-take ng NCLEX dito sa Amerika, no? So wala namang pinagkaiba yun kung kahit nasaan ka, nasa Pilipinas ka, nasa London ka, nasa Saudi ka, pare-pareho lang naman yung the way nila magbigay ng exam. Naipasa ko yung NCLEX exam dito sa US, first try, at aking nag-shut off yung aking screen ng 140. Ayan, hindi ko makakalimutan, 140 questions. So, yun, 'di ba? Usually ang NCLEX naman po ay 85 to 150. So, share ko lang, no, para malaman natin yung expectation nyo dun sa NCLEX. Kasi i-compare lang muna natin yung PNLE, Philippine Nursing Licensure Exam dito sa NCLEX. So, sa Philippines, 'di ba, meron tayo exam 500 items yon, 5 part ng test at 2 araw. Dito sa NCLEX naman, 85 to 150 at isang araw lang at bibigyan ka ng oras na 5 oras. So, nagbabari po yung exam nyo kung mag-stop kayo. Meron kasi nag-stop sa 85, may nag-stop sa 90, sa 100, sa 105, 103, 123, 139, at ako nga 140. So, iba-iba, no? And it doesn't mean na kung mag-stop daw nga sa 85, magaling ka. Pero usually ganun nga daw. Siguro nakuha mo yung magandang set ng questions or talagang alam mo yung magandang set of questions ng item 1 to 85, no? So, kumbaga, na-detect ng computer, kasi computer po siya, di ba? Na-detect ng computer yung galing mo or yung pagiging safe nurse mo. So, pagdating ng 85 item, shut off na. Pero, hindi rin all the time gano'n na merong mga bumabagsak merong mga nagfe-fail po sa 85. Kasi siguro, sobrang dami na ng errors dun sa first part na 1 to 85 question. So, iba-iba, no? Nagbabari siya. Siguro ako, maaring dun sa first 85 items ko, maaring hindi ko pa nakukuha yung ganong kataas ng weight nung score nung exam dun nga sa computer adaptive test. Kaya nag-advance siguro ng 140, no? Kasi alam nyo, kahit naman sabihin nyong magaling kayo talaga sa nursing or talagang valedictorian or cum laude kayo, graduate sa nursing, ibig sabihin iba-iba rin ang exam kasi, 'di ba? Hindi naman pare-parehong questions 'yan at maring ang lumabas doon ay hindi yun yung strength mo, maring yun yung weakness mo. Sabi pa nga ng iba, 'di ba? Ang dami ko rin po kasi napanood ng mga vlogs and especially sa YouTube and TikTok na ang inilalabas daw talaga rin kasi 'di ba parang first 1 to 10 or 1 to 15 items ng NCLEX, yun yung ginigauge yung ano mo, kung saan ka weak, kung saan ka mahina. Most likely yun ang ilalabas nila sa mga susunod na questions.
So, ayan, sa experience ko, puro psych. Hindi ko talaga, student pa lang po ako, hindi ko talaga ang psych. Tapos, maraming pharma. Syempre, hindi mawawala pharma. At marami rin pong, ano ba tawag doon? Delegation. Kasi 'di ba dito sa nursing area ng Amerika, dito sa nursing side ng Amerika merong tatlo, 'di ba? May UAP, unlicensed assistive personnel, merong LPN, licensed practical nurse, at merong nurse. So, yung tatlong yun yung nagtatrabaho sa isang clinic o sa ospital na lahat sila sa care ng patients, no, sa direct patient care. Pero may mga kanya-kanya silang responsibilities or scope nga ng practice, no. So, yun, kailangan i-master mo yun. Kailangan kahit bali-balik ta rin kasi napakaraming questions na ganun. So, makakatulong kung alam mo yun. So, mamaya, kikwento ko yung exam ko. Sa Philippine licensure exam, papel. Of course, dito naman sa NCLEX, computer. So, napakadali naman, no. Meron namang test administrator na tinatawag na tutulong sa'yo doon. And bawal ka nang magbalik-balik. Pag next mo, yun na yun. Kailangan na sure ka na dun sa question mo. At since hindi naman siya papel, may calculator din po, may timer sa ibabaw. So, okay naman. Very, very smooth naman. Kaya mas mabilis yung results dito. Kasi yung akin, nakuha ko yung results ko ay the day after. So, wala pang 48 hours. Kasi usually daw, 48 hours ang labas ng result dito. Pagdating naman sa preparation, ano yung comparison natin doon sa dalawa sa preparation? Sa Philippine Nursing Licensure Exam, mahaba, 'di ba? Talagang mahaba. Pagka-graduate natin, nag-prepare na tayo kung kailan natin gusto mag-board exam, July or December. Yun yung time ko July or December. Mahaba preparation mo at medyo mas madali ka nag-prepare nung licensure exam sa Pilipinas dahil 'di ba guided tayo ng ating school, may pa-final coaching sa atin, merong mock board exam, magbabayad lang ang parents mo, 'di ba, usually. Tapos may mga review centers. Tapos yun nga lang yung unang licensure exam na yun dahil since lahat nakakaalam na magte-take ka ng exam, ultimo school mo, magulang mo talaga, lahat dahil syempre yan 'di ba? Yan na yung tatahakin mo pag graduate mo na nursing Alam lahat. So malaki ang pressure nung board exam sa Philippines, no. At I may say, no, kung maiko-compare ko, no, hindi naman po sa baka sabihin nyo umabot ka nga ng 140, tapos sabihin mo mas madali yung sa NCLEX. For me talaga, sa dami ng concepts na inilabas nung sa Philippines na licensure exam natin. Ako lang po to, opinion ko lang to. Medyo feeling ko kung i-compare ko mas mahirap yung exam ng Pinas para ka maging nurse compare sa NCLEX. Ngayon, pero sa akin lang po yun disclaimer. Hindi natin minimenos yung NCLEX, pero syempre sa hirap pagdating sa items, 'di ba? 500 items. Ang daming concepts. Ultimo community, 'di ba? May ganun tayo sa Pinas. Dito naman more on talaga hospital approach yung NCLEX. Do kung may pumasok diyan ng mga pang-community or leadership, sobrang konti based sa mga nire-review ko rin. So ayun, pagdating naman sa NCLEX, siguro kaya natin masabing kaya natin dahil nakapag-exam tayo sa Pilipinas. At pangalawa, sa akin po iba talaga yung pag nagkaroon ka na ng hospital experience or practice sa nursing, no. Mas may imagine mo yung mga cases na inilalabas ng exam.
kahit hindi itinuro sa'yo sa review, hindi mo nabasa during review, dito sa preparation sa NCLEX, kung maglo-look back ka or iisipin mo yung mga ginagawa mo sa pasyente at mga ginagawa sa pasyente sa ospital, kahit papaano malaking tulong po yun. Kaya sa mga nakakapanood nito or sa mga kapwa ko nurses na hindi nag-practice sa hospital, alam ko medyo yun, no? Kailangan medyo magdagdag tayo ng effort talaga sa pag-aaral pagdating dito. Kasi for us na mga nakapag-practice, talagang medyo kahit pa paano may konting tulong po yun. So yun, okay, punta na tayo sa NCLEX. Paano tayo magpe-prepare for NCLEX? So pagdating sa una-una dyan, syempre reassess yourself. So paano ba i-reassess yung sarili mo kung ikaw matagal ka ng medyo hindi nag-aaral ng nursing or hindi ka na nagpa-practice. So kahit papaano medyo marami tayong malilimutan na concepts and kasi guys, 'di ba, marami kayong mapapanood na vlog or channel or video or mga friends yung mag-a-advise sa inyo ng ganito, ganyan. Sila unique kasi lahat tayo unique individuals tayo Pwedeng yung mga sinasabi ko ngayon hindi mag-apply sa inyo, pero karamihan rin na sinasabi pwede rin mag-apply sa inyo. So kayo yung gagawa ng sarili nyong plano. Una-una yung timeline, no. Wag nyong kunyari sa tingin mo sa sarili mo, sa tingin ko kaya ko pa naman. I can do this in 3 months. May mga kilala ko 6 months, meron iba 1 year. So gano'n, no, nagbabari talaga, depende sa tao. Tsaka depende rin yun sa status mo ngayon, kung ikaw yung pamilyadong tao. Medyo talagang ikaw yung marami kang ginagawa, nag-aasikaso, pamilyado, nagtatrabaho. So maaring mas konti maibigay mong time sa review. So mas maganda medyo habaan or diskarte kung paano mo maipapasok yung interview kung gusto mo mas maikli yung time. For me, 3 months po ako. So nagsimula akong mag-review ng March. March, April, May. At habang nare-reassess mo pala yung sarili mo, nare-assess mo na yung sarili mo, di ba? Mag-book ka na ng exam. Mag-book ka na ng exam, planuhin mo na kung paano yung gagawin mo approach sa review. Kasi, una-una, nare-assess mo na yung sarili mo. Ang plano kong review is like me, 3 months. So, nagawa ko na yung plano ko, naisip ko na yung plano ko kung paano gagawin ko sa review ko. Syempre, para ma-pressure tayong tuparin yung ating mga plano, kailangan nating i-book talaga yung exam. Kailangan natin mag-book na. Mag-schedule na tayo na exam. So, yung akin, in-schedule ko siya ng May 30. And nagsimula akong mag-review ng March 1. Pero alam nyo, yung March and April review ko, pa siya. Kasi nag-work ako nun do ang work ko ay 3 days lang. Yung day off ko, ang laki ng itinutulog ko siguro dahil rin syempre sa pwedeng pagod sa work yung the day before, ganun. Tapos china-charge ko pa para sa next day. Tapos medyo pautik-utik lang rin yung review ko. Pero nagsimula na ako na halos araw-araw ng aking free day, kailangan talaga meron akong magawa or meron akong mabasa or masagutang mga practice questions. So, ano pa ba? Schedule ko na. So, pagdating naman ng May, ako lang to ng May, inano ko na yon, nilib ko na yung work ko ng 1 buwan. So, nag-leave na ako ng work sa 1 buwan. Tapos yun, wala nang mintis. Kasi yun na yung month ng aking exam. So, kailangan, araw-araw, may sinasagutan ako. Araw-araw, may pinakikinggan ako. So, yung
mamaya sabihin ko sa inyo yung ginawa ko doon sa 3 months na yon. Ano muna yung mga naging reviewer ko. So sa reviewer, dalawa lang ang aking napili. So based na rin sa research ko, sa mga napanood kong vlogs, at sa mga sinabi rin, referral rin ng mga friends. Syempre tinignan ko rin yung mga possible sources, pati mga reviews. Talagang ang pinili ko from the Philippines, INAP, yung International Nurses Academy of the Philippines. So hindi ko alam kung may office sila, pero yon ang pinaka nun, I don't know kung owner or president, si Sir J. Balicha. Talagang karamihan online naman siya. So, ang gagawin mo, kontakin mo lang ang page niya, sabihin sa inyo yung details, then magbabayad kayo via his bank or GCash. So, bayad kayo, then papapasukin na kayo dun sa kanilang Facebook group na exclusive syempre sa mga INAP members. So, pagpasok nyo dun sa Facebook group, marami mga videos na nakapost doon. May papapanoorin mo na sa yung 8 videos. Parang yun yung pinaka-orientation video na gagawin mo para napapanoorin mo, para alam mo yung magiging diskarte mo at gagawin mo dun during your review sa INAP. So ayun, nakakatuwa yung INAP experience. Medyo mahal ba yun? Mahal ko ba masasabi yun? Hindi, ewan ko kasi 20,000 siya, pero unlimited naman yun. 2 years daw. Ayun, so hanggang sa pumasa kayo sa board exam, andyan lang kayo, hindi naman kayo tatanggalin. So may mga doon, may mga talagang magaganda rin yung mga questions nila, no. Talagang may mga rationalization, may mga concepts na lectures. Pag sinabing concepts, yun po yung lang, walang practice test. Parang balik klase talaga, review talaga ng mga systems, ng mga diseases, yon. So ano ba tawag doon? Shoutout nga pala, no, si Sir J. Balicha, magaling siya. Ewan ko, napakagaling. Tapos, bawal tikon doon kasi pag nakakatuwa siya mga mag-joke, no. Basta may aliw din, pero matututo ka. Tapos, shoutout din doon sa mga magagaling na pakinggan ko doon, sila Sir Leoj, Sir Ronnie, at si Dr. Katie. Ayan, so si Dr. Katie, may doctor rin silang speaker. Kumukuha rin sila ng mga doctor sa speaker. Si Dr. Katie, gustong gusto ko siya. Very practical siya since kasi nga 'di ba nagpa-practice sa doctor. Very practical siya mag-explain ng mga lalo na sa rationalization ng mga, kasi siya yung may sa ratio siya, sasagot kayo ng mga questions, isa-isahin niya yung mga yung mga choices, bakit tama to, bakit mali to. Tapos nasasagot niya yung mga tanong ng mga nanonood na live. Kasi merong mga pre-recorded videos na syempre wala kang choice kundi makinig lang at manood lang para at magsulat. Hindi ka makakapagtanong kasi nga pre-recorded siya. Next reviewer ko is Archer. So sa Archer, in fairness sa Archer, pagdating sa practice questions talaga, sila yung napanood ko sa mga reviews na ang lapit sa NCLEX, maganda, yung QBank, mura, kasi parang yung akin, pipili ka ng mga packages so may 6 months, may 60 days, 9 months, 120 days. Yung akin, parang kinuha ko is 60 days. Oo, kasi yan April to June. So ayun. Pero May 30 yung exam ko. So pakita ko lang sa inyo itsura nung sa INAP, sa Archer. Ayan, so sa Archer bumili pa ako ng tablet para talagang matutukan ko. Though pwede siya sa mga cellphone or laptops. So sa Archer meron silang question banks,
Meron silang videos na anytime pwede mong panoorin kahit di ka na mag-YouTube. Live lectures, meron din sila. I-click mo lang yung schedule, libre yon para part ng schedule mo. Meron silang SurePass live review, parang final coaching yun. Tapos meron silang mga cheat sheets. Yung cheat sheets, yun yung mga, yung sa isang tinginan na poster mo lang, andun na yung mga details ng sakit, andun yung mga mnemonics, ganun ganon. So, ang laking tulong. Pero ang talagang super ginamit ko dito sa Archer is yung QBank. Yun na nga guys, ito yung QBank ng ito papakita ko yun sa akin ha, bawal judgmental kasi hindi man ako, average lang po ako no, hindi po ako kagalingan. Ito yung aking QBank dito sa Archer. Ang used questions ko, may total of 2,222 questions. So, ang nagamit kong questions is 78.7% at may natitira pa ako unused questions na 21% which comprise of 431 items. So pagdating, meron silang percentage kung ganong karami na yung ganong karami yung correct answers mo versus dun sa incorrect answers. So yung correct answers ko is 64.8 versus sa total incorrect ko na 35.1. So sabi nila no, dito daw sa percentage na to, pag ang percentage mo daw ay more than 60%, so ready to go ka na sa NCLEX exam. Tapos pakita ko sa inyo yung mga doon mo na paano mag-create ng, meron kasing tatlong practice test dito na mode. So meron yung tutorial, ang maganda yung sa tutorial, di ko siya masyadong ginamit kasi kada click mo malaman mo yung sagot. Tapos basta para ka lang tinuturuan kung paano yung the way kung paano sagutan yung questions. Parang wala, hindi ako ganun sorry. Kayo rin, hindi nyo rin gagamitin masyado yung tutorial kasi parang lang siya. Mas magandang gamitin yung readiness assessment tsaka yung CAT, Computer Adaptive Test. Meron silang parang Computer Adaptive Test na feature nitong Archer na gagawin mo doon. Simulation talaga siya ng NCLEX na parang pag naka 85 questions ka, tapos very high ka or mataas na yung yung chance na pumasa ka, mag-shut off na siya. Parang NCLEX exam talaga na na exam. Pakita ko sa inyo yung resulta ng readiness assessment ko. 85 items each yun. Ayun na, bawal judgmental guys. So, naka 27 akong readiness assessment na test. Tapos, bawat isa doon ay gini-gauge or ini-evaluate nitong computer na kasi automatic 'di ba lalabas na yung mache-check na nila yon. Lalabas yung evaluation mo, yung gauge mo kung ang score mo ay low, ibig sabihin nun low chance of passing, borderline, ibig sabihin medyo lang, 50-50 ka lang, or high at very high. So dapat dalawa i-achieve natin, yung high at very high. Kasi yun parang more than 60% nung pinaka-score mo. So ito yung sa akin. Ayan. So yung low, red, orange yung borderline, high yung blue, green yung very high. So, kung mapapansin nyo, meron din akong 4 na low, meron akong 5 borderline na ganun-ganun lang, medyo. At meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na high. At meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 very high. Pero, ito yung diskarte dyan. Sabi rin mismo to ng Archer. Alam nyo,
sabi rin mismo to ng Archer, pag daw nakaapat ka na magkakasunod, kailangan magkakasunod walang gumit ng borderline, walang gumit ng low. Pag nakaapat ka na magkakasunod na batawag doon, na high at very high, ay ibig sabihin NCLEX ready ka na. Ready ka nang mag-go. At sabi nila 99% papasa ka sa NCLEX exam. So dito sa akin, sa aking results, makikita nyo, meron ako dyang 7 streaks ng very high at high. Ayun o, 7 magkakasunod, hindi lang siya 4. So alam nyo, nung nagawa ko yan, sobrang ano ko, na natuwa ako, na sabi ko sa sarili ko, ay pwede na pala akong pwede na pala akong mag-exam. So feeling ko ready na ako. Biglang may nag-low, no? So eto, towards the end of my review, palapit sa aking exam, nakagawa ako ng 2 borderlines. Tapos yung sa dulo, yung few days before my exam, kasi Friday ako nag-exam so Monday, Tuesday, Wednesday, or Tuesday, Wednesday, nagawa ko tong very high, very high. Nako, Thursday, hindi na ako nagganito kasi baka ma-stress pa ako ng lumabas low at borderline ng Thursday. Ayoko siyang dalhin sa exam ng Friday. So, sabi ko okay na ako dyan. Tatlong magkakasunod, very high, tsaka very high. So, stop na ako, no? So, yun yung nakakatuwa sa Archer. Alam nyo, nung nakita ko yung note nila, may note silang ganun dito na parang pag nagawa mo yung 4, tapos yun nga daw statistics nila, 99% pasado. 4 na sunod-sunod na high, very high. Papasa ka. Sabi ko nga ano ba yun? Wala bang 1% lang ang talagang hindi sure na ganon? Parang sabi ko naman, sobrang promotion naman yun sa Archer. Pero sa akin, di ba? Okay lang. Pero alam mo, may mga nakita pa akong video na sunod-sunod low tsaka borderline. Pasado. Pero syempre iba-iba pa rin, no? Huwag tayo magpakakampante. Kahit even me, kahit sinabi na nung Archer yun na 4 high streaks, hindi pa rin ako nagpakakampante kasi may mga sumingit nga na low at borderline. So yun sa Archer. So eto, highly recommended to na kumuha kayo ng Archer. At isa ko pang reviewer, ito nga pala, sa pagkuha ng mga review reference nyo, wag na daw masyadong marami, no? Kasi ang ginagawa ko, kung gusto ko matuto, kung gusto kong naririnig na nire-rationalize bawat questions, kung gusto ko makinig ng concepts, INAP ako. Pag gusto ko mag-practice questions, Archer ako. Ang dami ko napanood at ang dami nag-review, ang dami nagsabi na ang galing daw ni Mark Klimek at ang laking tulong. May Spotify naman ako, nasa Spotify siya. Meron siyang 12 lectures sa Spotify, napapakinggan mo lang. Pag nagda-drive ka, or kahit na imbis na 'di ba tayo nakikinig ng music, yun muna ipalit nyo sa music nyo kasi sobrang marami kayong mapupulot. Magaling siyang gumawa ng mga ways kung paano mo tandaan yung mga bagay-bagay. Hindi information overload. So goods rin ako kay Mark Klimek. So tatlo, no? INAP, Archer at Mark Klimek. Ano yung mga naging changes sa activities ko during my review? So, ako, there are times na pag wala talagang ginagawa or off, nanonood ako Netflix. So, wala mo nang ganun do. Ang dami kong gusto panoorin. May paggagala pa rin ako. So, binabalance ko. Pero, binawasan ko. And ito yung mahalaga, no? Supplement yourself. Ibig sabihin, parang kahit sabihin yung parang ningas kugon ngayon lang nagre-review tsaka nag-eat healthy ka, hini-healthy mo yung lifestyle mo, mas kailangan yun ng katawan mo at especially ng brain mo, diba? So, diba sabi nga nila yung kinakain natin at yung ginagawa natin, diba parang gasolina yun ng ating katawan? So isa sa mga organs na best dapat mag-function ay yung brain natin, syempre. Bumili ko nung ano ba tawag doon? Memory enhancer na supplements. Okay lang naman yun. Vitamins, yung mga hindi nyo ginagalaw ng multivitamins, galawin nyo na. Tapos nagwo-walking kahit papano sa park.
at least 30 minutes per day. So para medyo mas maganda yung pag-pump ng ating heart, no? Lalo na sa papuntang brains. Medyo healthy living ng konti during review time. So na kayong mag-alak. Okay, yung schedule ko ng 3 months, March, nag-review ako ng concepts. Hindi mo na ako nagpa-practice question yan, puro concepts. Yun yung sa akin na diskarte ko, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo magplano. Then April, halo na. Concepts and practice with rationalization, practice test. Pagdating na May, very konti na lang akong mag-concepts. Yun talaga mga hindi ko alam. Yun na lang yung binabasa ko at pinapanood ko. Pero talagang May is my practice test month. Araw-araw hanggat maaari kailangan kong mag-practice test. Kasi kunyari yung practice test, readiness assessment na 1 to 85. Pagkatapos mo sagutan yun, di ba, malalaman mo low ka. Kung low ka, mas balikan mo yun, isa-isang questions. Ibig sabihin marami kang mali. Balikan mo lalo yung mga incorrect answers mo. Tapos nakalagay naman, ang maganda kay Archer, nakalagay yung rationale. Tapos, hindi lang sasabihin na bakit tama si A, sasabihin rin na bakit mali si C. Si C, ganito kasi siya, para di siya dito sa ganitong sakit. So, ganun, no? Talagang binibigyan ng detalye naman, pero hindi sobrang nakaka-info overload. Dahil hindi naman kahabaan, may lang. Pero syempre, pagdating dun sa mga topics ay, lalo na dun sa mga cases, medyo mahaba yung babasahin mo kasi parang, yun nga, case study nga siya. So yun yung May ko. Sa May ko rin nilagay si Mark Lemek. Nakikinig ako sa kanya, yung medyo ano na yan, parang last 2 weeks ng aking review. So, other things na ginawa ko to prepare. Una-una, syempre kailangan to prepare for the NCLEX exam, kailangan meron kang isang notebook lang. So, para hindi na toxic, no, sabi nga rin nila, have only one notebook. And kailangan meron kang consistent review and study. Ibig ko sabihin, oo, there are times na merong isang araw talaga na hindi ka makaka-review. Pwedeng pagod na pagod ka, pwedeng talagang may pinuntahan ka. Okay lang yon, isang araw. Pero yung dedire-diretsuhin mo at puputol-putulin mo talaga yung review mo, ay feeling ko hindi maganda yon, kasi kailangan ng kailangan consistent, 'di ba? Kailangan lagi may nafi-feed tayo sa brain natin. Minsan, 'di ba, sabi nga nila, 'di ba, kung gusto mo matutong magbasa or gumaling, magbasa ka lang na magbasa kahit di mo naintindihan, kasi meron talagang way yung utak natin na kahit paano nare-retain niya yon. So, pero hindi naman all the time, ha. Kailangan intindihin mo rin mabuti yung binabasa mo. Pero ako, as much as possible, kung hindi ako magbabasa ng concepts, ay magpa-practice test ako para mahasa yung aking test-taking skills. So, consistent review and study. Kahit kunyari may gala ka sa buong umaga, pagdating mo sa gabi, mag-answer ka. Or may gala ka sa hapon, sa umaga, make sure na, para hindi ka rin mag-guilty. Kasi parang, pagdating ng board exam, ganoon ako sa Pilipinas sabi ko sa sarili ko, papasa ako. Kasi feeling ko, minahal ko naman yung studies ko, minahal ko nursing. At na-feel ko, based sa mga pagsasagot ko ng questions ko doon sa board exam ko sa Philippines, sabi ko, most likely papasa ako. Pero dito sa NCLEX, may kikwento ko. Tapos, few wall postings of my weakness. Di ba nakikita niyo sa mga ibang nag-vlog ng kanilang mga experiences, halos mapuno nila yung walls nila ng post-its, ng construction paper, ng Manila paper, cartolina, ng mga doon, kunyari, mga terminologies, pharma, lab values. Alam nyo, hindi siya for me, ha, kasi 'di ba sabi ko sa inyo, kanya-kanyang diskarte sa pagre-review. Yung akin, few lang talaga, very few. Ipapakita ko sa inyo, ayan, yung picture. Very few. Ang nilagay ko lang talaga kung saan ako weak sa tingin ko. At nilagay ko sa aking wall, isang part lang na aking wall, hindi ko siya pinuno. Kasi feeling ko hindi ko rin siya mababasa.
kaysa maglagay ako na maglagay, ilalagay ko na lang siya sa notebook. Yun ang naging diskarte ko. Nilagay ko yung mga psych meds, pharma ng psych, kasi feeling ko talaga sa marami rin siya, tapos hindi rin ako ganun kaano sa psych, so kailangan medyo ma-recall ko siya. So sinulat ko siya sa post-it, at syempre kailangan medyo readable na kahit na so malayo ka mababasa mo, so dapat ganun, no? Videos on YouTube ng mga personal experience ng mga nag-take. So, ang laking tulong nun. Kaya nga rin ako gumawa nito. Para man lang kung may makapanood nito na kapwa ko nurse sa Pilipinas, ay kahit pa paano ma-apply niya or maiwasan niya yung mga bagay-bagay. So, marami ako napulot sa panonood, no? Lalo na pag ang lapit na ng exam, talagang siguro para maano rin yung anxiety ko, talagang nanonood ako ng mga ibang experiences nila. Tapos baka kasi yun ang sabi kong naging kadalian ng nurse licensure ng sa Pilipinas naman na experience, kasi doon finifeed tayo ng mga review centers, finifeed tayo ng mga schools natin. Dito kasi talagang sarili mong sikap so ang laking tulong ng mga naririnig mo, napanood mo ng mga experiences ng ibang tao. So yun rin, no? And syempre magdasal. Lagi kayong magdasal, no? Especially me, Catholic ako, I pray the rosary, no? Alam niyo naman na isa sa mga greatest intercessor natin si Mama Mary. Through Mama Mary, kung meron tayong mga healing rin kay Jesus Christ, ayun, no? At syempre doon sa mga sa mga departed loved ones mo, magdasal kayo sa kanila, tapos siya yung mag-guide sa inyo, or siguro sa langit ibubulong niya kay Lord, ibubulong nila kay Lord na i-guide kayo, tulungan kayo pumasa. Ba yun? Ba't ako nagiging emotional? Yeah. Nagpray ako sa lola ko. Ewan. So yun, no? Huwag nyo kakalimutan magdasal. Huwag tayong maging sobrang iba talaga yung guide tayo. Kahit sobrang galing na natin, kung di yan inadya ni Lord, hindi, no? Pero mag-pray tayo, no? Mag-pray tayo na i-guide tayo sa pagre-review natin, sa pag-aaral natin, sa exam natin, sa buhay natin, sa lahat-lahat. Okay, so ayun guys, ano yung mga ginawa ko, ilan sa mga ginawa ko days prior my exam. So alam nyo, ayoko ma-hassle dahil yung exam location na sinelect ko, ayoko ma-hassle, hindi rin naman ako ganun ka-familiar. Kasi just sa Philippines, alam ko sa Makati lang. Pero kung hindi ka taga Makati, kung ikaw ay taga Pasig, ikaw taga probinsya, mas maganda na medyo ma-ocular mo na or puntahan mo na days. Kung may time ka lang naman, kung gusto mo lang naman, wala namang pilitan to. I-visit mo na yung exam location mo. Ganun yung ginawa ko. Nag-visit na ako doon sa exam location ko para alam ko na kung saan ako magpa-park. Or kung magka-commute tayo, alam natin kung ano yung sasakyan natin, ano yung mga pwedeng maging hassle sa araw na exam natin. Dahil masal na tayo sa maraming araw, wag lang doon sa mismong oras at araw na exam natin. So, iba pa rin yung naging handa ka. So, ako nag-visit ako para alamin kung ano yung lugar at saan ako magpa-park. At nagpunta ako doon sa day na exam ko ng 1 hour before my scheduled time, which is 8 a.m. Before 7, nandun na ako. So, days prior my exam, eat healthy, of course. Sabi ko sa inyo, eat healthy. Exercise, be kind, do good deeds. Ewan ko, no? May mga wish tayo sa buhay. Talagang lalo na pag mapalapit na kailangan be kind, kailangan do good deeds. I mean kasi di ba naniniwala ba kayo sa karma na parang talagang pag
ginagawa mong maganda yung aura, kailangan gumawa ka ng may something kang gawin na na parang kasi feeling ko magra-radiate yun eh. Ako lang naman to, magra-radiate parang kakarmahin ka ng maganda eh pag maganda rin yung ginagawa mo. Ako lang naman to guys, no. Pag-usapan na natin yung araw ng exam. Yung araw ng exam ko is May 30 nga. So nagpunta ako before 7 AM. So may dala akong bag kasi alam ko namang may locker. Dinala ko pa rin naman yung cellphone ko kasi alam kong may locker. So nagdala ako ng konting snacks na tinapay, water, and sweet na drink para kung ma-hypoglay ka sa stress mo sa exam, may inumin ka. So candies, ano pa ba? Ayun, yun lang. Iniwan ko na sa sakyan yung notebook ko, iniwan ko na sa yung iba kong reviewer, yung tablet, iniwan ko na sa sakyan. So medyo maigpit kasi, 'di ba? Parang bawal ka na magdala doon ng mga reviewers. Mahasal ka pa. Tapos pagdating doon, abutan ka ng number, iabot sa yung papel, mga 4 pages yung basahin mo yung rules ng pagte-take mo na exam sa araw na yon. So pag yung mga gagawin mo sa testing center, yung mga bawal, babasahin mo lang yun. Medyo may idea ko, so mabilis na basa lang naman. And then after nun, iba-biometrics ka, scan nila tong palm mo, and then pipicturean ka, and then isusurrender mo yung phone mo. Then yung phone mo, babalot nila yun sa may sa plastic na yung parang nagzi-ziplock na plastic, nabubuksan mo lang siya, sisirain mo ganun. Yung parang sa mga parcel. Then ibabalik sa iyo yung naka-plastic mong phone. Punta ka na sa locker area, may mga susi na yung bawat locker doon, then ilalagay mo na doon yung gamit mo. And then upo ka na ulit sa silya, then papapasokin ka na ng test administrator, tatawagin. Bago ako pumasok sa pinakwarto, inorient pa ako ng test administrator, in-scan ulit yung palm ko, chinek yung mga bulsa ko, may CCTV, may video, chinek yung mga bulsa ko kung may laman, wala na, tas chinek kung meron kang, siguro yung relo or smartwatch dito, pinaangat to, ganun. So, yung ako naman, di naman ako nagsuot ng mga kung ano-ano. Actually, ito nga lang yung suot ko, ma-share ko lang. Nasa loob siya. Ayan. Diba? May angel at may cross ako. So yun, and then pasok ako, binigyan ako ng ng scratch na parang whiteboard, and then pentel, whiteboard marker. And ayun, hindi ko naman siya nagamit kasi nakakainis, walang computation, tapos ako okay yung computation ko, lagi akong okay doon. So, isa yun sa mga gusto ko na sana magkaroon dahil feeling ko madadagdagan yung points ko. Tapos, hindi ko alam kung isa lang or wala. Hindi ko na maalala eh. Isa lang or wala akong nakuwang ABG. Ano pa naman, na perfect during my review, na perfect ko na yung kung paano bumasa ng ABG ko, metabolic alkalosis, acidosis, respiratory alkalosis, acidosis, partially or fully, ganun. Na-master ko na rin siya during my review. So, wala, nakakainis. Pero, sa iba meron yan. Yan ang lagi ko naririnig, meron at meron. Pero, yun nga, yung laman na exam ko, ang dami ko talagang psych. Dami ko psych, therapeutic communication, may mga sundot na gamot, at napakarami ring delegation, guys. Kaya pag-aralan nyo mabuti yung delegation. Titignan nyo parang madali siya, pero may mga instances na kailangan mo talagang and prioritization. Prioritization, guys. Yung ang dami rin. Kunyari, may mga client na ganito ang nangyayari,
ano yung dapat mo i-prioritize. Tuturo naman yun ni Mark Limick. Tuturo rin yun ng INAP pag doon kayo magre-review. Mark Limick, libre lang makinig kayo. So yun. At ayun, 'di ba? Syempre, pero sabi nila wag niyo daw i-target kasi na 85 lang dahil mapuprostrate kayo. Pero syempre, ako sa sarili ko gusto kong matapos na 85. So sagot-sagot ako, sagot-sagot. Okay naman, pero nararamdaman ko ang dami kong case studies. Hindi ko na binilang kasi iba nabibilang nila ilang SATA, ilang case studies, ilang click and drop. Dami kong case studies tsaka click and drop. Yung select all that apply, marami rin. Basta, ang dami kong case studies na ano. Tapos meron akong case studies, isang question lang. Kasi di ba karami ng case studies, 6 questions. Yun. Pero, ang dami. Ewan. Basta, so, kahit pa paano, no, medyo naman, sabi ko, oh, okay naman. May mga hindi ako alam, pero gagamitan mo yun ng test-taking skills, strategy. So, ito na. Mag-85 questions na. Sabi ko, hindi na ako mabe-break ng ano. Kasi pwede ka mag-break ng 40, pwede ka mag-break ng, yan nasa 40 ka. Yun ang mga advice nila, 40 o 45. Kasi nga parang, baka mag-end ka na 85, 40 or 45, kalahati na exam mo, mag-break ka. Pero, pinakaramdaman ko yung katawan ko. Sabi ko, okay pa, parang, andito pa yung ano ko, yung stamina na, gusto ko pa magsagot. Parang, di ba, andito na nagiinit ka na So, diretso ko na 85. Arte-arte ko. Click ko na yung 85, in-next ko na 85. Medyo pumikit pa nga ako Para pag dilat ko, blackout na yung screen, nag-shut off na. Hindi, nag-86. Oh my God. Asado, 86. Nag-86, so sabi ko, hindi ako 85. So, yun. Hindi ako 85. So, sabi ko, ayoko ma-stress. Hinga ng malalim kung sa kaabutin nito. Sabi ko, baka 90. Baka 95. Wala, dire-diretso na lang. Sabi ko, inisip ko na, sige na. By 120, by 120 or 125 magbe-break ako kasi para yung remaining 25 questions medyo naka-break na ako, nakainom na ako ng tubig, nakapag-rehydrate or nakakain tayo ng konti. So sa break, taas mo lang kamay mo and then lalapitan ko ng test administrator and then lalabas ka niya, tawagin ka niya, then ganun ulit, scan niya ulit yung palm mo. So mabilis lang, parang inom akong tubig, tapos kinain ko yung dala kong tinapay, CR ako, and then balik ulit sa testing area, pakita ng ID, scan ulit yung yung palm. So diretso na 125. So 126, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39. Hindi ko na ina-expect na ina-expect ko na didiretso na ako sa 150. Ayun, 140, nag-stop. Based sa mga experience ko, sa mga napanood ko, wala akong nakitang 140 na nag-stop. So after noon, okay, nag-stop, tinapos ko na exam ko, tinawag ko na yung test administrator ko. Malas na ako sa venue, drive ako somewhere. Syempre, nag-play rin ako habang nagda-drive. So, nag-play ako ng mga worship song. Syempre, di ba pampatanggal stress natin yun. Pero alam mo, ginawa ko rin habang nagda-drive ako, papaalis doon. Nanonood ako ng TikTok at YouTube. Naghanap ako sinesearch ko yung mga natapos, nag-cut off ng 140. Ay, tapos may nag-flash pa doon may nag-flash pa, hindi ko naman sinesearch. Ang sinearch ko lang doon sa search bar is NCLEX exam shot, shots of at 140 item. Ganun lang, pero meron pa lumabas doon, nakaka-stress. Doon sa YouTube, may nadaanan ako, signs that you failed the exam. My God, sabi ko nakaka-stress. Ayang panoorin. So, sobrang sakit sa ulo. Isa na yan sa mga
alam nyo, sobrang nakaka-stress yung sakit ng ulo ko nun after. Kasi, alam ko naman na kahit papano, medyo ko nasasagutan yung exam. Pero, sabi ko, bakit 140? Iba dun sa mga madalas kong naririnig na 100, 90, 120, at 150. Yung akin iba, 140. Pero alam nyo, naisip ko sa isang banda, sabi kaya nung computer, na-gets ko na, nakuha ko na yung weighted score ko nung 140. Kasi, syempre, binibigyan ko ng lakas ng loob sarili ko. Or, feeling ko pag diniretso ko ng 150, parang pinatapos na lang sa akin, pero hindi pa rin pasado. Basta kung ang dami nang pumapasok sa utak ko. Doon meron ako nakitang isang video, siguro 1 or 2 lang na video sa TikTok na my exam stops at 140, ganun. And she passed. So sabi ko, ay sana ako rin ganito ang storya. Meron ako napanood, 139 siya nag-stop. Ang dami ko rin kasing nakita na 120, 110, fail. Meron rin namang 85 na fail. So, hindi mo talaga mapipredict na ang isang taong nakarating na 85 questions lang, magaling. Even yung mga sila Mark Lemick, hindi nila sinasabing ganun. Kasi talagang per item ng exam. Kasi nga 'di ba may ano siya, may weight, may timbang na score. Kaya nga 'di ba pag nakalagay pag nag-archer ka, nakalagay siya kung etong question na to, kahit nasagot mo, easy siya. Easy yung category niya. Merong medium at difficult questions. Yung mga ganun. So, sa ano talaga, kaya ng computer adaptive test, talaga, titignan yung graph mo kung gumaganong-ganong ka, or sumasayad ka sa pula, or tumataas ka sa green. So anyway, dito sa Amerika, pass or fail lang naman. Hindi ka talaga ma-judge or di-discriminate based on your exam, dahil nga meron kang average na inilalabas, like sa Philippines, di ba? Pwede kang pasado nga, pero 75. Meron kang pasado, pero 85 yung general average nila dun sa exam. So dito, pass or fail lang ang pag-ano sa'yo dito sa NCLEX. So ayun, sabi nga ng mga napanood kong video, the most difficult, most stressful 48 hours of your life is the time when you finish your NCLEX exam, which is totoo. Yun ang pinaka nakaka-stress na part. Feeling ko more on the preparation. Ano lang ako, yung akin yung 140 ko, items is 3 hours. Yeah, more than 3 hours ko siya tinake. Kasi kung tutuusin, medyo mahaba yung 5 hours, pero hindi naman winaway yung ano yung kung gaano mo i-take yung exam, gaano katagal or kabilis. So wala siyang grade. So ayun, so sa akin din medyo nagte-take time rin ako pag hindi ko alam, kung binabasa ko talagang inuulit-ulit kong basahin. So ayun. Then chinek ko dun sa isang website ng yung, kasi di ba yung NCSBN, check mo doon yung California.rn.gov, yung California Board of Nursing. Check mo doon yung status ng application mo, application details. So maglalagay ka lang ng mga details mo doon, and then pag click mo doon, makikita kasi pending exam. So the next day, chinek ko ulit yon sa Pearson View, kasi hindi ilalabas dahil yung 48 hours, yung quick results, kailangan mong bayaran na $8. So, ginawa ko rin yung Pearson View trick. Hindi good pop-up yung lumabas. Pero feeling ko dahil hindi good pop-up yung lumabas, search nyo sa TikTok ano yung Pearson View trick. Dahil hindi good pop-up yung lumabas, dahil mali yung credit card na nilagay kong info. Kasi sabi nila maliin daw. Pero ayun, bad pop-up tuloy lumabas. So, dagdag stress na naman. Sakto naman ang ulo ko. So, the next day, chinek ko na nga yun doon sa california.rn.gov. Chinek ko na, pinindot ko yung pending exams. Nakalagay passed. Diyos ko, nakakaiyak.
Nakakaiyak. Lalo na yung pag napanood mo yung nasa TikTok na binidyohan nila yung hindi ko na binidyohan yung itsura ko, yung reaction ko ng pagpasa na pagkakita ko dun sa mismong site. Hindi ko na binidyohan yung akin eh. Pero napanood ko yun sa iba, talagang nakakaiyak the way sila mga mag-react dun sa scores nila. Ay, sa mga results nila kung pass or fail. Pero lalo na yun sa mga pass, yung naiiyak sila, kasama nila yung family nila, friends, mga trabaho. Ayun. So, hindi ko na ginanon yung sarili ko. So, ayun yung pinanonood ko yun. Nanonood ako. Naiiyak rin ako. Kasi parang, di ba, parang alam nyo kung meron ako naiisip na pinaka naging achievement ko, syempre bukod sa mga naging trabaho or sa anuman, pag ako tatanungin mo anong pinaka greatest gift sa akin ni Lord, achievement ko sa buhay, yung pumasa ako sa board exam sa Philippines. So ito naman, NCLEX next level rin to, board exam sa Pilipinas, ay sa Amerika. Isa na namang sobrang great blessing sa akin ni Lord. Sobrang 'di ba, hanggang mamatay ka na, yun na yung isipin mo na parang blessed ka na makapasa, no? At ma-practice mo yung nursing profession mo na ako naman, no, sarili ko, gusto ko talaga maging nurse dati pa. Hindi to hindi to by influence or pinilit lang. Gusto ko talaga maging medical professional. So yun. At sa mga hindi pumasa, meron na naman second try. So after 45 days, pwede kayo mag-take. So sana may napulot kayo dito sa aking mga shinare, no? At share nyo rin sana sa mga friends nyo yung mga natututunan nyo, no? Pagdating sa board exam. Laging mag-share. Wala masama doon. Ayun. So na-excite ako para sa inyo, sa mga magte-take ng NCLEX, lalo na sa mga friends ko, or sa mga nakapanood nito, no, kung meron kayong mga questions based sa aking experience, sasagutin ko kayo, no. At wag lang psych meds. Ayan, questions personal, questions about sa exam, sige, i-comment nyo lang dito sa video to at sasagutin natin yan, tatry natin sagutin. So again, no, yun ang aking nag-experience sa NCLEX exam dito sa Amerika, at sobrang saya, sobrang thankful ko kay Lord na USRN na ako. Thank you guys for watching. God bless you and good luck sa mga magte-take.